Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay na tayo ay tinawag ng Diyos upang siya ay purihin at sambahin sa umagang ito. At tayo po ay tumayong lahat upang awitan siya ng pambungad na awitin. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa sa awit 33 verse 1 to 5. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwiran at katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, itaas ang pangalan mo sa umagang ito sapagkat ikaw ang aming Diyos na kataas-taasan, dakila, banal at tapat. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, nag-iisang Diyos at buhay na Diyos sa bawat isa po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kami nagpapasalamat muli sa umagang ito, na kami ay muling tinawag mo upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Salamat pong muli sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa dahil kami ay tunay na ikaw lamang po ang karapat-dapat
na itaas sa umagang ito. Salamat po sa gawain ito, Panginoon, na kami ay patuloy na pagpalain ang aming gawain sa umagang ito, ang lahat ng mga gagamitin mo sa gawain ito, Panginoon. Tunay na makita lamang, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang pagkilos mo sa bawat isa po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming itataas sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming praise and worship, ang aming mensahero sa umagang ito, na ikaw lamang po ang magbibigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon. At nakikita mo, Panginoon, na ang aming sitwasyon ngayon ay ganito lamang po, Panginoon, online service lamang po, Panginoon, pero hindi po hadlang upang hindi ka namin mapapurihan anuman ang mga nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Tunay nga na karapat dapat kang itaas dahil ikaw ang aming Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ang gawain ito ay pagpalain mo at pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, luwalatiin ka sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang panalangin, magpapuri at pagsamba sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. Tuloy po nating awitan ang ating Panginoong tunay na all things are possible. So, patuloy po nating ibigay sa ating Panginoon ang lahat ng alalahanin, ang lahat ng problema, at ang lahat ay kayang-kaya sa pamamagitan namin po ng ating Panginoon, sapagkat siya po ay ating kasama at sa lahat kayang-kaya po natin gawin sa tulong po ng ating Panginoon Diyos. Feel
Lord, salamat Lord sa buong magdamag na paggabay, pag-iingat, Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin sa panibagong buhay, maging panibagong kalakasan, Lord, na amin pong magagamit, Panginoon. Lord, muli salamat sa inyo pong biyaya, Panginoon. Tunay na kayo po'y makapangyarihan sa lahat at tunay, Lord, na sa kabila ng aming nararanasan, Panginoon, ay patuloy po namin nararamdaman, Panginoon, ang inyo pong pagmamahal, ang inyo pong pagkalinga, Panginoon. Salamat dahil patuloy kayo naririyan at hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Sabi nga po, Panginoon, wala kaming dapat na ipangamba, Panginoon, sapagkat kayo'y aming kasama, Panginoon. Lord, muli ang lahat ay kayang-kayang gawin namin, Panginoon, dahil kayo po'y aming kasama. Lord, ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, namin ibibigay. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Awitan ng ating Diyos at itulog po natin siya. Papurihan sapagkat deserve niya ang lahat ng ito. At tunay na napakabuti ng ating Diyos. For God is faithful sa ating when the stage is bare to climb, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, no knees. I'll lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. To God I know you're righteous and holy. To God I know faithful and true. Together I know the tower of refuge. Hearts are healed, minds are free. Together I know the light of the city. Together I know strength is together I know your heart beats within. Hearts small, when the stage is bare to climb, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, no knees. I'll lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. Together I know righteous and holy. Together I know faithful and true. Together I
Together, Lord, your heart beats within me as you walk so this is my cry, no one desire more of you, more of you. This is my cry, no one desire more of you, more of you. This is my cry, no one desire more of you, more of you. The church knows righteous and holy. The church knows faithful and true. The church knows is a tower of refuge. Hearts of faith, rise your feet. Church knows light up its city. The church knows repentance don't be. The church knows is strong and mighty as it is. So are we. Together, Lord, righteous and holy. Together, faithful and true. Together, Lord, the tower of refuge. Hearts of healed, rise your feet. Together, light up the city. Together, repentance don't be. Together, Lord, your heart beats within me. As you so Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, at nidululhati namin ang iyong banal na pangalan sa araw-araw ng aming buhay. Nakikita namin na iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, na kami, Panginoon, ay pupuspusin mo na iyong banal na Espiritu sa aming gagawin, iisipin at sasalitain. Nagpapasalamat din kami sa buhay ng aming mga kapatiran sa dako ng welfare bill, na patuloy mo silang ginagabayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Hindi mo sila pinababayaan, Panginoon. Ang dalangin namin, patuloy mo pong pagalingin ang iyong mapagpalang kamay, ang mga kapatiran namin, na sila, Panginoon, nakakaranas ng mga panghihina ng kanilang lupang katawan. Panginoon, nagtitiwala kami na ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang ihipo sa kanilang puso, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbibigay ng kalakasan ng aming pananampalataya. Alam ko, Panginoon, na kami ay iyong gagabayan na iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, nagtitiwala rin kami sa umagang ito na ang mga bagay na pinakikita mo sa amin sa panahong ito ay isa lamang mga pagpapala na ipagpapatuloy mong pagkaloob sa bawat isa sa amin. Lalong higit, Panginoon, ang buhay ng aming mga kapatid sa ibayong dagat na nagsisipaghanap buhay, Panginoon. Ingatan mo sila, samahan mo sila, at bigyan sila ng patuloy na pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala rin kami sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan sa magulong sanlibutan. Panginoon, sa umagang ito, dinadalayan ko sa iyo ang lalaking gagamitin mo upang magpahayag na iyong banal na salita.
Tukuban mo siya ng iyong banal na espiritu sa lahat ng kanyang sasabihin na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, nagtitiwala kami na ang aming buhay pananampalataya ay lalong sasagana sa bawat isa sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Glory to God. Purihin po ang Diyos sa kanyang kadakilaan sa atin sa umagang ito. Kamusta na po kayo? Ano po ang inyong kalalagayan ngayon? Pero alam ko na anuman po yung ating kalalagayan sa oras na ito, naniniwala po tayo na ang Diyos ang laging kasama natin. Siya'y mabuti sa atin. He is our great provider sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoong Diyos at tayo po'y sama-samang magbigay ng karangalan sa Kanya. Pwede mong sabihin dun sa katabi mo, kapatid, ikaw ay makinig upang maranasan mo yung blessing ng Lord sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. Sa umagang ito po ay pag-uusapan po natin yung paksang dwelling in His Word. No, yung sa Tagalog, ang salita ni Kristo ay nananahan sa atin. Sa ating pubang buhay ay nakikita natin na yung salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, nasa ating mga puso at nararanasan natin na kumikilos siya. Doon po sa mga salita ng Diyos, ito po sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 16, ay makikita ho natin yung nahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus na kahalagahan ng pananahanan ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako as a church, we should strive to have a culture where the Word of God is honored and constantly shared between people. Bilang isang iglesia po, dapat nating pagsikapan na magkaroon ng isang kultura kung saan ang salita ng Diyos ay pinahahalagahan at patuloy na ibinabahagi sa mga tao. Nais ko pong basahin natin yung atin pong mga talata dito po sa aklat ng Colossus chapter 3 o Colossians chapter 3 verse 16 dito po sa English version. Ang sabi po ay ganito, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Gusto ko po tayong lahat naman sabay-sabay para mas malinaw sa atin pong sariling wika sa Tagalog. Ang sabi ho sa Colossus chapter 3 verse 16, tayo pong lahat, "Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong mawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagkapasalamat sa ating Panginoong Diyos." Napakaganda ho ng talatang ito na ibinigay ni Apostol Pablo sa iglesia ng Colossus. Kung makikita ho natin yung background po, yung the Word of Christ, this means, of course, the Word of God, na atin pong nababasa, naririnig, pinag-aaralan. Nung panahon po ng ating Apostol Pablo sa iglesia ng Colossus, marami hong mga maling katuruan, mga maling guro na nandoon sa Colossus, na meron ho silang mga kaisipan about man-made traditions, religious rules, and human philosophies. And they try to harmonize God's Word with their teaching, but they could not succeed. God's Word always magnifies with Jesus Christ. Mahalaga hong makita natin na yung salita ng Diyos ay laging naroon, at ito po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pag binasa ho natin yung talata, makikita ho natin na ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at ito po ay kumikilos at nananahan sa buhay ng mga Kristiyano. What does it mean to dwell in you? No? To dwell in you, ang sabi ho dun sa English version, it means to let the word of Christ move and take up residency in you. Para ho ba itong tumitira o tumitigil sa isang lugar? Parang tayo'y nasa loob ng ating tahanan, tayo po'y naninirahan dyan, tayo po'y tumitigil dyan, at tayo po'y, kaya po doon sa ibang version sa Tagalog, makikita ho natin, ang sabi ho dyan ay itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Doon po sa isang version, sa Filipino Standard Version, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya we are to let the word of Christ live with us, to dwell among us fully and completely. Yung buong buo, kaya yung term po dyan, richly, to dwell richly in our hearts. No? Na yung salita ng Panginoong Diyos ay maninirahan, mamumutawi, mararanasan natin sa ating mga puso. Para pong sa bahay natin, ano, na doon tayo nakatira.
no? Sa loob ng ating bahay, we are not just visit there. Hindi lang po tayo dumadalaw doon. Not just a guest in our house, kundi doon po tayo naroon. Not just to stay in your heart for a while. Hindi ito panandalian lamang. Not just to come by appointment. Hindi ho sandaling itinakda lamang. But dwell in your heart, sabi ho ng talata. Kundi lumalagi at nananahan sa ating mga puso ang salita ng Diyos. And if you allow the Word of God dwell in your heart, then His Word, sabi po, will remodel your life. Papaguhin ang buhay mo. It will remake your priorities. Dadalhin ka po nito sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Ano ba yung mahalaga at ano ba yung tamang pinahahalaga ng isang Kristiyano? At ang sabi din po, it reshape your thinking. Babaguhin yung pag-iisip. Kaya sabi ni Apostol Pablo dun sa Roma, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi yung ating pong kaisipan, maraming nalalaman, maraming iniisip, at ito po yung daluyan ng maraming kaisipan na magkaminsan, pag nilagyan natin ng maraming maling kaisipan, nagdululot po ito ng pagkaligaw sa atin. Kaya yung salita ng Diyos, it will reshape your thinking, yung ating kaisipan. It will also replace your old life with this new life for all eternity. Papalitan po ng isang bagong buhay para po sa ating paghahanda doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay dapat nananahan sa buhay ng mga mananampalataya. At ito po ay may kapamahalaan sa kanyang pag-iisip, sa kanyang sinasalita, sa kanyang mga gawa. Kailangan pong manirahan ng salita ng Diyos upang maingatan tayong magkasala. Yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. At ito rin po yung sinasabi sa aklat ng awit. Ang sabi mo ng awit, chapter 119, verse 11. Sabi ko, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kung naranasan po natin yung biyaya ng kapayapaan ni Kristo, kung naranasan po natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos, dapat po yung salita ni Kristo ay nananahan sa ating mga puso. Kamusta na po kayo? Ano po bang klaseng pananahanan yung salita ng Diyos? Meron ba siyang binabago sa atin? Meron po siyang ginagawa sa ating buhay? Umuunlad pa tayo sa ating buhay spiritual sa patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Colossus chapter 3, tinutulungan po tayo ni Apostol Pablo na makita yung mga paraan kung paano po tayo tinawag ng Diyos upang mabuhay bilang pinananahanan ng kanyang salita. Paano ba dapat mabuhay bilang mga pinananahanan ng salita ng Diyos? Ang ways that God calls us to live together as His people. Kung paano po tayo mabubuhay hindi lamang bilang anak ng Diyos, bilang pagsamba natin sa Diyos, kundi bilang bahagi ng ating kapwa Kristiyano na nabubuhay din para kay Kristo. Ito po yung una. Ang sabi po, the Word of Christ dwells richly among us as we teach one another. Yung salita po ni Kristo ay nananahan sa ating buhay habang nagtuturuan tayo sa isa't isa. Hindi ho yung pagtuturo na, ikaw may kasalanan. Ang sinasabi po ditong pagtuturuan, yung teaching one another. Sabi dyan, dwells richly among us as we teach one another. Yun po yung sabi dun sa Colossus chapter 3 verse 16. Sabi, turuan nyo ang isa't isa ng may buong karunungan. The scripture have a lot to say about the public teaching of the Word of God. Tinuturo po ng Biblia yan. Pero ang tinutukoy po dito ay hindi lamang pagtingin, pag-aaral, pagbabasa, kundi napakahalaga po ng pagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan po tayo ni Apostol Pablo upang hayaan na yung salita ni Kristo na nananahan sa atin sa pamamagitan ng pagtuturo sa isa't isa ng mga katotohanan tungkol sa Diyos at sa mabuting balita at yung kanyang paghahari, the kingdom of God. Ito po yung nais ng ating Panginoon, na yung pagtuturo po ay maaring mangyari sa formal na paraan. Meron tayong mga Bible study, meron tayong mga katulad dito, preaching. Ngunit ito po ay madalas na mangyayari ng hindi formal sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-uusap at pakikipag-ugnayan. Dapat po ang salita ng Diyos bahagi ng ating pag-uusap.
Dapat po yung prinsipyo ng Biblia, ang prinsipyo ng salita ng Diyos, itinuturo natin sa ating mga anak. Dapat po sa ating pakikisalumuha sa mga tao, ang laging standard ng ating sinasabi, pinapahayag, isinasagawa base sa salita ng ating Panginoong Diyos. No? Dapat po na maging kultura ng bawat isa sa atin o ng ating iglesia yung palaging pagpapahayag ng salita ng Diyos sa bawat isa. Yung pagtuturuan at pag-aaralan ng banal na kasulatan. Napakahalaga po niya. Even dun sa ating pakikitungo, dun sa ating mga social media, dapat may bahagi po doon na tayo nag-aambag ng mga Word of God, mga encouraging words, mga pananalangin, upang makita nila kung ano yung halaga natin bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Na itinuturo natin, in a way, pinapahayag natin na ito yung ating pananampalataya, tayo mga Kristiyano, at ito yung aming tinatayuan. Ito yung ating paninindigan bilang mga anak ng Diyos. Kaya mahalaga ho na meron din tayong bahagi sa ating pong pagbabahagi o pag-share ng gospel maging sa mga tao sa ating paligid. Yan po yung una, no, na tinuturo sa atin, teaching one another. Pangalawa po na tinuturo sa atin ni Apostol Pablo, ways that God calls us to live together as His people. Ang sabi ho dyan, the word of Christ dwells richly among us as we admonish one another. Yung salita po ni Kristo ay nananahan sa atin habang nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Ang sabi ho ng verse chapter 3 verse 16, paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Bahagi po ng ating buhay Kristiyano, dapat nagpapaalalahanan po tayo. Sabi po sa pagtuturo, sinasabi po natin sa isang tao yung katotohanan tungkol kay Kristo, tungkol sa mabuting balita, tungkol sa paghahari ng Panginoon. Kapag pinapaalalahanan naman po natin yung isang tao, ay binabalaan po natin, binawarningan po natin sila, ang isang tao, na maaring lumalayo sa katotohanan. Kaya teaching, ipinapahayag natin yung Word of God, pinapahayag natin about Jesus Christ, about the Gospel, about the God's Kingdom. Pero pag sinabi po natin pinapaalalahanan, ay ipinapahayag po natin sa Kanya yung mga babala, no, na mga binabalaan po natin siya tungkol sa sinasabi ng Biblia, na baka lumayo na siya dun sa katotohanan. No? Bilang mga mananampalataya ay tinawag po tayo upang magbigay ng babala o payuhan yung mga naliligaw sa katotohanan. Kaya mahalaga din po na ating inaalam yung ating mga spiritual na katatayuan, lalo na po ng bawat isang kaanib ng ating iglesia. No? Yung pagpapayo po ay pagpapaalala. Ito po ay madalas na mahirap gawin, ngunit mahalaga po ito sa kalusugan sa katawan ng ating iglesia o sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Bilang isang iglesia, dapat po nating pagsikapan na magkaroon ng isang kultura kung saan pinapahayag po natin ang katotohanan sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Our teaching and admonishing is to be carried out in all wisdom, na mayroong karunungan. No? Ang ating pong pagtuturo, ang ating pong pagpapayo ay dapat isinasagawa natin ng may karunungan. No? Hindi yung kung ano lang ang masabi. Masaktan ka kung masaktan. Kundi dapat mahalaga ho na isipin, merong kaalaman kung paano ipapahayag yung pagpapayo at pagtutuwid sa isang tao. Yung karunungan po tumutukoy sa kakayahang tumanggap ng katotohanan at mailapat ito sa buhay. Yung ating pong pagtuturo at pagpapayo ay isinasagawa habang inilalapat po natin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mahalaga po ito sa ating bilang mga anak ng Diyos. Ano pa po yung pangatlong bagay na tinutukoy ni Apostol Pablo? Ways that God calls us to live together as His people. Yung pangatlo po, the Word of Christ dwells richly among us as we sing with and to one another. Yung salita po ni Kristo ay nananahan sa atin habang tayo po ay nag-aawitan para sa Panginoon, nag-aawitan sa isa't isa. No? Colossians chapter 3 verse 16, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. In this verse, singing is being directed to God and to one another. No? Pinatutungkol po ito sa Diyos. Pag tayo po umaawit ng pagsamba sa Diyos, pag tayo po umaawit ng mga himno, ng mga pagpupuri sa Panginoong Diyos, at pinatutungkol din po sa isa't isa.
as an encouragement sa buhay natin. Marami pong mga hymno, yung mga hymns na sabi ng mga kabataan, luma, hindi magandang awitin, nakaka-bore, pero ito po yung mga karanasan ng unang mga Kristiyano, kung paano po sila iningatan ng Panginoong Diyos. Kung maalala po natin yung salmo, yung mga awit, karanasan ng mga Israelita, sa pagtatagumpay nila laban sa kaaway, sa kanilang pagtatagumpay laban sa anumang sakit o karamdaman. Awit po nila ng pagpupuri ito sa ating Panginoon. And singing is commanded and commended throughout the Bible. We are all supposed to sing. Kahit hindi tayo kagalingan kumanta, pwede ho tayong umawit para sa Panginoon. No? Pwede ho nating sambahin ng Diyos to our singing. No? Singing is a means of giving thanks and praise to God. Na umaawit tayo ng pagpupuri sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano kayo umawit kanina o mamaya sa ating pong pangwakas na awit. Pero sana po awitin natin to sa ating puso. Awitin natin na sinasamba natin ng Panginoon. Awitin po natin upang ma-encourage yung mga tao, yung mga kapwa Kristiyano, yung mga hindi mananampalataya ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating pag-aawit. God is worshiped through our singing. And alam niyo po, singing is our means of teaching and admonishing one another. Nagtuturo ho tayo dito. Our singing is a mean of instructing and serving one another. Diba? Habang maawit tayo, sinasabi natin, God is good. No? I love you, Lord. Yung mga awit na nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. At meron din mga awit na halina't sama-sama tayong sumamba. Palakasin natin, bigyan tayo ng spirito, ng pagtatagumpay. Diba? Meron pong ganun mga awit na very encouraging sa buhay ng Kristiyano. At pag narinig natin, lumalakas yung ating pakiramdam. Tumitibay yung ating pananampalataya. Marami po tayong mga uri ng mga awit na maaring awitin. Pero sabi dito, mga salmo, mga hymno, mga awiting spiritual. Yung mga salmo, of course, referring to the book of Psalms, yung mga inawit ng mga Israelita. Mga hymno, mga karanasan din ito na isinulat ng mga unang mga mananampalataya ni Kristo noong unang panahon. Pagamat nararamdaman natin at naintindihan pa rin natin, pag sinabi ho natin, it is well with my soul, no? Ang gandang awit po niyan, no? Great is thy faithfulness. Yun pong amazing grace kung paano pinapahayag nila na ang iyong kadakilaan, Panginoon, napakainam sa aking puso, napakabuti mo po. At yung mga spiritual songs, yung mga inaawit ho natin, siguro yung mga praise and worship songs, yung mga inaawit natin ng mga Christian contemporary songs. So, dami ho natin kanta na pwedeng awitin for the Lord at para sa isa't isa. No? Ang pinakamahalagang bagay ay ito pong ating mga awit ay nagtuturo ng katotohanan at ginagamit po natin ito para sa kapurihan ng Panginoong Diyos at sa kapakinabangan ng iba. Napakahalaga po nito bilang mga Kristiyano. Sabi ko ng banal na kasulatan, the word of Christ dwells richly among us. At sa ating pong sa pananahanan po ng salita ng Diyos sa ating mga puso, we teach one another. Magturuan po tayo sa isa't isa. We admonish one another. Magpaalalahanan po tayo. Magpalakasan po tayo. Huwag po tayo magpulaan. Huwag po tayong tumingin ng mga kakulangan, kundi bigyan po natin ng kapurihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at maging kalakasan para sa buhay ng iba. And finally, sabi po dyan, the word of Christ dwells richly among us as we sing with and to one another. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga awit, sa ating mga awit, at magbigay po tayo ng encouragement sa iba sa pamamagitan din ng ating mga tinig. Kaya salamat po sa mga kabataan, sa mga bata, na umaawit ng pagpupuri sa Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Sana po sa ating pagsamba, lagi ho nating encourage na umawit na merong kagalakan sa ating puso. Basahin ang salita ng Diyos na merong pananabik na ipahayag din ito sa iba. At maging encouragement po tayo sa buhay ng mga kapwa po nating mananampalataya. Purihin po ang Panginoong Diyos. At sana po ang salita ng Diyos ay patuloy na manahan sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos sa kanyang kadakilaan.
If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal the land. Lord, heal the land. Father, heal the land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal the land. Hear us, O Lord, and heal the land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from the wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal the land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal the land. Hear us, O Lord, and heal the land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal the land. Father, heal the land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal the land. Hear us, O Lord, and heal the land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay dadako sa pagtanggap o pag-aalala sa banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus. Maaari pong naihanda niyo na po yung inyong grape juice at yung pong inyong cracker at tayo po ay sabay-sabay ngayon na dadako o dudulog sa hapunan ng ating Panginoong Hesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang banal na hapunan ay sakramento o ordinansa na itinakda ng ating Panginoong Hesus ayon sa banal na kasulatan. Ito po ay ating ginagawa bilang pag-aalala na minsan ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pinakamahalagang katotohanan na nakapaloob po dito ay ang Panginoon ng hapag at hindi ang hapag ng Panginoon. Ito ang tanda ng katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang tinapay at saro ay kalarawan o simbolo lamang at hindi po ito nagbabago o nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ng may karapatang tumanggap, ito ay yung mga tumanggap lamang kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at nagpailalim sa bautismo sa tubig. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, talatang 27 hanggang 32. Ganito po ang ating matutunghayan.
Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakiti ng marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisisatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat dakilang Diyos dahil mula sa iyo ang kapatawaran. Kayo po nabukal ng pag-ibig at pagkapala. Ama, sa umaga pong ito, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Patawarin mo po ang lahat ng mga bagay na aming ginawa na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo. Pakalinisin mo po, Ama, ang aking puso, ang aming mga puso. At bayaan mo kami, Panginoon, na lumakad sa iyong katwiran. Maranasan po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkapatawad. At mula dito, Panginoon, mamuhay kami na may pagtatagumpay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ng mga salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at yan po ay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa pagkapatawad ng ating mga kasalanan at kasalanan din ng lahat ng mga tao. Kaya kung ipinapahayag po natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang lahat ng ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaya nga ngayon na kayo ay nagsising tapat at pinatawad sa inyong mga kasalanan at patuloy na nagnanasang sundin ang banal na kalooban ng Diyos ng buong kagalakan at katapatan, magsidulog kayo dito na taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin niyo itong hapunan ng Panginoon para sa patuloy na kaaliwan at katibayan ng pananampalataya. Atin pong italaga ang tinapay at saro na atin pong gagamitin. Tayo po'y patuloy na manalangin. Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig ay iyong pinagkaloob ang iyong buktong na anak na si Jesucristo upang siyang magtiis ng hirap sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa amin. Na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito. At ipinagutos sa amin ang patuloy na pag-aalala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Isinasamo po namin sa iyo, O Amang Mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulot sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at saro na mga kalarawan ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, ay patuloy rin naming maalaala at maranasan ang kanyang masaganang pag-ibig at pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoong Hesus at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira siya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Ang lahat po ng mga nagnanais na dumulog sa dulang ng Panginoon ay sabay-sabay po tayong kakain ng tinapay at iinom sa saro na ating pong inihanda dyan po sa ating mga tahanan. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin ang sarong ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa kanyang biyaya, sa kanyang dakilang biyaya sa buhay natin. Dakilang Diyos, salamat po dahil naranasan po namin mula sa iyo ang kapayapaan, ang tagumpay, ang pag-ibig, ang kapatawaran. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin.
Ama, kasama ng lahat ng mga mananampalatayang tumanggap ng banal na hapunan mo, Panginoon. Amin pong dinideklara ang iyong buhay, ang iyong kamatayan, ang iyong muling pagkabuhay, at ang iyong pagbabalik, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama sa amin, patuloy na pagkapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Naway samahan mo kami na gumawa ng iyong layunin, maranasan po namin ang isang buhay na nagtatagumpay, at kami po, Panginoon, ay patuloy na sumusunod sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ito. Gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong masaganang pag-ibig sa amin. Salamat po sa kapahayagan ng iyong mga banal na salita sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang iyong mga banal na salita ay manahan sa aming mga puso upang magamit po namin sa pagtuturo, sa pagpapaalalahanan, pag-awit at pagpupuri at pagsamba, Panginoon, sa iyo. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na po yung mga kapatid namin, Panginoon, na nakasama namin po sa pagsamba ngayon, ay yung samahan, pagpalain, ipagkaloob mo po yung mga ninanasan ng kanilang puso, yung kanilang mga prayer requests, sila po na merong karamdaman, hipuin mo po sila at palakasin, pagalingin sa kanilang mga karamdaman, at maranasan po nila, Panginoon, ang buhay na nagtatagumpay, kasama po kayo. At nawa, Panginoon, maging sa aming pong pang-araw-araw na buhay, kayo po ang magkaloob ng lahat ng aming pangailangan, at patuloy na maranasan po namin na kayo ang kumikilos sa amin at sumasama sa amin. Alisin mo po sa amin yung pagkatakot, kalungkutan, at mapalitan mo po ito ng kagalakang nagmumula sa iyo. At sa aming pong pansamantalang pagtatapos ng aming pagsamba, ay patuloy na iparanas sa amin ngayon ang iyong masaganang basbas at pagpapala. Mga minamahal na mga kapatid, mula doon sa kaluwalhatian ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin ang mayamang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan, pakikipisan ng banal na Espiritu ang sumaatin, magmula ngayon at magpakailan paman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon